Shout out. Siman to mga kaarimaw. Nasiitan og mansung sa Ragayan. Masya Allah. Yung mga pipyag ingaya. Kita no sa diga pamisitan. Ayan kaya. Hello. Masya Allah. Mga pipyag. Dito mga taga BLB. So iman to mga kaarimaw. Nasintan no sa giyang kutuabati akan na taga Brunei. Kas kanyang ni Master sa katandok na pumisita na kanaya. Siya ko, saging nga pagkakita no. Oh, ano siya lama to. Ano dyan nila ko? Nako to. Masya Allah. Yan yung bahay ng utol ko. Nakita nyo naman oh. Isang malupit na bahay. At yun na nga mga kaarimaw, ng pagdating namin dito ay nag-ready na si Bayaw para simulan na niya ang pagtatandog sa akin. Masya Allah. At siya nga po pala mga kaarimaw, itong Bayaw ko ay professional po siya pagdating sa pagtatandog. Kasi po siya po ay tandog therapist. Sa mga nais po magpatandog, kontakin nyo na lamang po siya dito sa kanyang FB. Masya Allah. At so ayun na nga mga kaarimaw, wala nang intro si Bayaw. Sinimula na niya ang paglalagay sa akin ng maliliit na baso. Kasi hindi rin naman kami magkaintindihan. Kaya sinimula na niya kagad yung paglalagay ng mga ano ba tawag dito mga kaarimaw? Hindi ko rin alam anong tawag dito. Basta para siyang bilog-bilog na baso. Ayan na. So, hindi naman sa first time kong nagpatandog, pero yung ganitong karaming nilagay sa likod ko ay first time po. Kasi kadalasan is 2, 3. Kasi pag di po kayo sanay sa mga ganito, masakit po siya mga kaarimaw. Pero pag nasanay na kayo, yung mga ganyang karami, normal na sa inyo. Pero sa akin kasi hindi siya normal. So, yan. Maya-maya ay aanuan na niya, parang tutusok-tusukin na niya ng karayom. Kaya para siyang para kang kinakagat ng langgam na maliliit. Ayan. Tapos yun, parang binalik niya ulit yung baso. Yan. At nung ginagawa niya, mga kaarimaw, parang nag-iba na yung pakiramdam ko. Parang nandidilim na yung paningin ko. Kaya napahawak na lang ako dun sa upuan. Tapos para akong nahihilo. Kasi yun nga, parang nabigla yung katawan ko. At hindi tayo sanay sa mga ganito. At yun, binigyan ako ng tubig. Kasi para mawala yung pagkahilo. Kasi sinabi ko talaga sa kanya na Bayaw, di ko na kaya. Kasi para na akong tutumbay kahit nakaupo na ako mga kaarimaw. Pero dahil nga sa hindi tayo sanay, kaya ayan, nag-ano muna ako, pinatanggal ko muna yung iba. Sabi ko, paupo muna ako dito kasi para ako matutumbay. Parang gusto kong humiga. Kaya sinabi ko na lang sa kanila na baka pwedeng humiga na lang muna ako kasi talagang nahilo na ako mga kaarimaw. Kaya saludo ako sa mga nagpapatandog dyan na walang nararamdaman. Kasi ako parang iba yung pakiramdam ko mga kaarimaw. Hindi talaga sanay yung katawan ko sa tandok. Yung makikita nyo kung anong nangyari sa likod ko. Pero sabi nila is masarap din yung tandok. At saka ito rin ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayun na nga mga kaarimaw, miga muna ako kasi nahilo na talaga ako. Kasi nga first time ko palang nagpalagay ng ganyang karami. Tapos nung nawala na yung hilo ko, sabi ko kay Bayaw na baka pwedeng higaan na lang ako dito sa lapag. Para kahit may hilo ako, at least nakahiga na ako. Kumbaga di ako matutumba. Yun na nga, yun ang ginawa ng Bayaw ko at itinuloy na nga niya yung pagtatandog sa akin. At before that ay ni-massage niya muna ako kasi inisip niya baka may pilay ako or something. Sabi niya, i-massage muna kita. Kasi itong Bayaw ko mga kaarimaw ay professional po siya pagdating sa pagtatandog. Ayan, kung ano-anong pinagagawa niya, pero sobrang sarap sa pakiramdam yung pagmamassage niya mga kaarimaw. Yung tipong pagkatapos mong tandukan, napaka-condition ng pakiramdam mo. Ayan. Nung nilagyan niya mga kaarimaw ay hindi ko na naramdaman yung pagkahilo at yung mga masasakit. Parang umokay na yung pakiramdam ko mga kaarimaw. At yun mga kaarimaw, sinimulan na niya ulit yung pagtusok-tusok at nilagyan niya ng mga baso. Ayan o. So, napakasarap niyan mga kaarimaw nung nakaganyan na akong na posisyon. Sobrang sarap na sa pakiramdam. Feeling ko kahit dagdagan pa niya yan, kayang-kaya na ng katawan ko. Parang iba kasi yung nakaupo ka sa nakadapa Parang mas comfortable ako na ganyan yung position ko, yung nakadapa ako. Yan. At before niya tinutusok-tusok yan ay parang may binabasa siya sa akin ng mga ayat. Oo. At yun nga, kasi nga dahil siya ay professional ay may tiwala naman tayo. At saka ito po ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ulama, ito ay nakakagamot ng 40 na klase na sakit. So,
yun din yung niyat ko dito, kaya ako nagpaganyan para kung may sakit man tayo ay ito yung maging asbab or dito ito yung gawing dahilan ng Allah para mawala yung sakit natin. Mashallah. So, di ba? At masarap siya sa pakiramdam, mga karimo. Napaka-condition yan. Nung natapos na ng bayaw ko yung tandok na yun, grabe, sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Parang feeling ko nawala na yung mga masasamang dugo na nasa loob ng katawan ko. Actually, may mga lumabas talagang dugo, parang sinipsip nung niyang baso na yan. Tapos, yun nga, nilabas na niya. Tapos, parang gumaan na yung pakiramdam ko, mga karimo. Grabe, sa mga hindi pa po nakakatry magpatandok, kung gusto niyo po ng professional na tandok therapist, ay kontakin niyo lamang po itong bayaw ko na to. Kasi po, siya po ay hindi po siya Pilipino, mga karimo. Ano po siya, taga Brunei po siya. Bali, nandito siya ngayon dahil yung pinsan ko ay asawa niya. So, bakasyon sila ngayon dito. Then, I think mga ilang years ay babalik din ulit sila sa Brunei. Ayan. So, meron din po silang pwesto sa Markaz Abu Bakar Siddiq. Pwede niyo po siya kontakin. May numero po at saka itong kanyang FB page. Grabe, mga karimo. Sulit na sulit yung pagtatandok niya, mashallah. Yung tipong minamassage ka pa. At kasi siya, mga karimo, talagang professional yung galaw. Tingnan niyo man, naka-gloves pa, di ba? At talagang maingat siya before niya hawakan yung katawan ko, ay nilagyan niya muna ako ng alcohol. Yung kamay niya, nag-gloves muna siya. Ayan. At yun nga, may binabasa siyang mga ayat para daw kung sakali mang may masamang espiritu ay mawala na sa ating katawan, mashallah. So, kitang-kita niyo naman, mga karimo, kung gaano niya iniingatan ng kanyang mga pasyente, mashallah. Talagang napaka-comfortable sa mga taong hindi makatulog dyan. I think pag nagpatandok kayo, mararamdaman niyo yung magandang tulog. Grabe. Feeling ko gusto ko na dyan matulog Pero dahil nga may lakad pa kami mamaya ay tinis ko na lang yung antok ko. Pero grabe, sobrang sulit, mga karimo. Hindi talaga magsisisi kapag nagpa-tandok therapy kayo sa kanya, mashallah. At quality, para sa akin quality yung mga galawan ni bayaw, mashallah. Then after nyan, mga karimo, ay tinuruan na naman ako ni bayaw paano magtampi, mashallah. Pati pala yung pagtatampi sa Brunei ay may mga kahulugan din pala, mga karimo, no? Kaya tinuro niya sa akin yung mga klase ng mga tampi. Anong tawag sa mga tampi? Alam niyo yung tampi, mga karimo, yung malong na yan, no? Tinuro niya sa akin, mga karimo, kasi napansin niya kasi na kada daw nagkikimon ako ay nagtatampi daw ako or may dala daw ako malong. Kaya sabi niya sa akin, turo siya paano maglagay ng malong. So grabe, mga karimo. Tingnan nyo naman kung gaano kasulit yung paglalagay ng malong ni bayaw. Pati rin niya, mga karimo, yung sa ulo ko, siya rin naglagay niyan. Grabe. Tingnan nyo naman. Baka arimo yan ay... At take note, mga karimo, yung pinsang ko na asawa niyang bayaw ko ay marunong din siya magtandok. So sa mga couple dyan na nais magpatandok, wag na kayo magpahuli. So hanggang dito na lang. Maasalama.